Hindi lang dengue ang kalabang sakit tuwing tag-ulan. Pati leptospirosis sa Pangasinan, may isa na namang namatay dahil dito. Makibalita tayo live kay Joyce Segi. Joyce, saan karaniwang nakukuha ng mga residente yung leptospirosis? Baha pa rin ba sa maraming lugar? Maki, bagaman nakakaranas tayo ng mga pag-ulan tuwing hapon o gabi, wala naman ng mga residential area dito sa Pangasinan na lubog sa baha. Base sa background check ng mga doktor dito sa dalawang pasyente nga na namatay, ayon sa kanila, posibleng dahil umano doon sa namuong tubig sa sakahan nila nakuha itong sakit dahil kapwa sila magsasaka. Ika-4 na araw na sa Pangasinan Provincial Hospital ni Leo, hindi tunay na pangalan, Tubong Santa Barbara, Pangasinan. Bagamat patuloy ang paggaling at paglakas nito, kapansin-pansin pa rin ang paninilaw ng kanyang mga mata. Sa inisyal obserbasyon ng mga doktor, may leptospirosis si Leo. Sa sugat sa paa niya, hinihinalang pumasok ang bakteryang nagdulot ng sakit. Masakit lang siya po. Ano po? Tapos ano ba sir ang trabaho ninyo? Bakit kaya kayo nagkaroon ng leptos? Nagtratrasiko. Pagkatapos pupuntang bukid. Mahigpit siyang binabantayan ng health authorities matapos makapagtala kahapon na isang kaso ng pagkamatay dahil sa leptospirosis. Patay ang 59 anyos sa magsasaka mula Bayambang matapos sumagal ang 2 araw sa ospital at marating ang end stage ng renal failure, isang komplikasyon ng leptospirosis. Kaso marami ring lumabas na mga kampaniyang manifestations niya. Mahina siya o kaya very weak, tapos pati yung blood count niya bumaba rin. Sa datos ng PPH, ito na ikalawang kaso ng pagkasawi sa leptospirosis ngayong taon. Paalala ng mga otoridad na gagamot ang leptospirosis kung maaagapan. Palagi sinasabi parang sintomas ng ikaw ay tinatrangkaso, tapos masakit ang kasukasuhan mo, then after 1 week, nagkakaroon ka na ng paninilaw ng katawan, pati pag-ihi, medyo kumokonti. That's the time na talagang ikaw ay nasa going to leptospirosis na, yung tinatawag na hepatorenal complication. Maki, ang leptospirosis ay mula sa bakterya na tinatawag na leptospira na karaniwang wala sa ihi ng daga. Payo ng mga otoridad, kung hindi daw maiwasan na lumusong sa baha o dito sa mga namuong tubig sa mga sakahan, ugaliin daw yung paghuhugas ng paa gamit ang tubig at sabon pagkatapos na lumusong dito nga sa mga ganitong klase ng tubig. Paalala rin nila na agad pumunta sa pagamutan sakaling makaranas man ng sintomas ng leptospirosis. Yan ang latest. Joyce Segi, Nagbabalita, Pilipinas.